So, isang mapagpalang araw ng banal na araw ng Panginoon, araw ng Sabat. Kapatid, happy Sabat. God is good. All the time. Ayan po, so ang Diyos ay mabuti sa Biblia sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Mahal ba natin ang Panginoon? Yes, okay. So, ang ating pong topic ay tanong ito, kung sino ang nais na makasalubong sa Panginoon na buhay. Taas ang kamay. Ayan. So, lahat tayo ay nagnanais na makasalubong sa Panginoon na buhay. So, lahat tayo nangangarap. Kaya ngayong ating pag-aaral po ay nasa aklat po ng Apokalipsis 7:1-3. Kung tayo po ay nagnanais na makasalubong sa Panginoon, ang aklat ng Revelation 7, yung chapter, ipinapakita po dito ang sasalubong na buhay nila sa salubong sa Panginoon. Kaya ating po pinakasinto sa ating pag-aaral, ito pong Apokalipsis 7 hanggang buong chapter. So, bago natin ipagpatuloy yung ating pag-aaral, tayo po yung po sa panalangin. O dakilang Diyos, Ama naming banal, patuloy kami lumalapit sa iyong paanan. Inihiling namin, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu. Puspusin kami, bigyan ng karunungan, ipaunawa, Panginoon, ang nais ng mensahe na ipabot sa bawat isa. Pagkatid ko, Panginoon, ang paghahanda sa iyong bayan, upang makasalubong sa iyong buhay. Ito po ang nagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, kapatid, sa ating panahon ngayon ay nakikita natin yung mga krisis. At kung titignan natin ang ating panahon ay tayo po ay nagtatapos na pakasaysayan ng sanlibutan. Isa sa mga pagsubok, lalo na sa iyong lingkod, ang pagmahal ng todo. Dahil po ang kinikita ko noon ay 1.5, ngayon 500 na lang. So, laking nababawas dahil sa mga noon. Pero hindi natin alam ang sitwasyon. Ang importante sa atin ay magtiwalang lubos sa Panginoon. Maging matatag tayo. Isa sa aking mga sobrang kahinaan ng paghanap buhay dahil kasi driver na isa pong akong driver at ang aking nabuhay jeepney driver. Pero gano'n pa man, sabi ko sa aking sarili, God is provide. Di ba? Ang Diyos ang nag-provide sa ating mga pangailangan. Kaya nga po, isa rin sa aking pangarap na makasalubong na buhay sa Panginoon. Wala naman talaga tayong minimiti sa ating buhay na tayo ay sasalubong ng mukhaan sa ating Panginoon. Pero nga, ang karamihan ay hindi makaabot doon. No? Dahil po sa kakulangan ng pananampalataya. Pero ating titignan sa Biblia, ang tanong po ay ano ang karakter ng Iglesia na tulubong na buhay sa ating mahal na Panginoon Jesucristo sa kanyang ikalampung. Ano ang ating makikita? Doon pa lang sa ating lesson ay ang sulat ni Apostol Pablo, hinikayat ang Iglesia na maging sakta, no? Sabi kay Papras na sabi niya, si Epapras, ito yung kanyang nakikita niya Apostol Pablo yung kanyang pagiging mapagmahal niya sa Iglesia. Kaya nga sa kanyang sulat, isinama niya si Epapras na si Epapras ay mapanalanginin ang kanyang lipunin sa kanyang panalangin. Ang Iglesia ay maging sakdal at lubos. Ang ibig sabihin, ganoon ang kanyang pagmamahal sa kanyang Iglesia. Tayo ba bilang leader o bawat isa, ganoon ba ang ating pagmamahal sa Iglesia? Na gusto natin ang ating Iglesia pinasakupan ay maging sakdal na sila ay makasalubong sa Panginoon. Yun dapat ang ating litriin sa ating pamilya. Isang masakit, isang mga ngarap kapag ikaw ay naghikayat ng isang kaluluwa tapos naglingkod na siya, halos isang taon mo siyang pinangaralan, binagustadihan, na-convert na siya, masaya ka lang na siya naglingkod. Pero umabot 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, wala na. Tapos hindi ko makikita sa simbahan.
bigat sa kalooban mo. Ang haba ng panahon na sinasakripisyo ko para siya'y maligtas. Pero hindi pa nga dumating ang Panginoon, umaksak na. No? Sana mga kapatid ay ang pag-ibig ang siyang maghahari sa ating mga puso. No? Kaya yung ating pag-aaral ay may kinalaman po sa karakter ng sasalubong sa Panginoon. Okay? Kaya ang tanong, anong karakter ng Iglesia na sasalubong na buhay sa ating mahal na Panginoon, Kristo, sa Kanya lang pagdating? So, itong mga talata ang aking babanggitin ay kabilyag ito sa ating lahat. Pero, atin lang kung bibigyan ng diin. Sabi ng Efeso, upang ang kanyang paghihirap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal, walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, malinis, walang kasalanan. Okay? Yan po ang iglesia na sasalubong sa Panginoon. Kailangan saktan niya iglesia. Yun yung panalangin ipapas sa iglesia na nakikita niya po sa Pablo na gusto niya ang iglesia yung saktan. Kasi ang iglesia na sasalubong sa Panginoon. Sabi pa sa Korinto, 2 Korinto 11 verse 2, sapat ako'y nanigubo tungkol sa inyong tungkol sa inyo ng panibugumukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinag-asawa sa isa, upang kayo'y may harap ko kay Kristo. May harap kay Kristo na tulad ng dalagang malinis. Kasi kapag haharap tayo sa ating Panginoon, kailangan malinis tayo sa harapan ng Diyos. Walang kasalanan. Yun po ang gusto ni Apostol Pablo na nibubog siya sa Iglesia Corinto. Sa Colossus 1 verse 28, sabi niya, siya'y aming ipinahayag na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan. Bakit mahalaga yung karunungan, kapatid? Yun din yung panalangin na Apostol Pablo sa Colossus, na nanalangin siya na sila'y bigyan ng puspuso ng karunungan, kaalaman, pagkaunawang espiritual, upang sila'y makarapat ng narapat sa paglakad sa kalooban ng Panginoon. Mahalaga po yung karunungan, sabi ko. Anong purpose? Upang ang lahat ay maharap namin sakta kay Kristo. Yan ang mithiin ni Apostol Pablo sa Iglesia. Na gusto niya, ang Iglesia makasalubong lahat, walang mawala. Di ba? Yun din dapat ang ating mithiin. Kaya nga po tayo tuturo para maging malakas tayo sa pananampalataya. Di ba? Para maging masigla tayo. Pero ang tanong dyan, mahirap ba maging perfect? Hindi po. Mamaya makikita natin yan. Sabi kasi nila, mahirap daw maging perfect. Hindi mo ba alam na ikaw ay ginawang perfect ng Diyos? Mamaya kung bibigyan ako pagkataon, pag-aratin ng buong chapter ng Filipos 3. Sa 15 pa lang, sinabi ni Apostol Pablo, tayo, ano yan? Sabi niya sa 3 verse 15, tayo mga saktal ay mag-isip ng gayong pag-iisip. Kung ang iba ang pag-iisip, ipapahayag naman ito sa Panginoon. Ang mga saktal na mag-isip ng gayong pag-iisip. Ano ba pag-iisip ng mga saktal? Basahin niyo po ang buong chapter ng 3 hanggang 15. Makikita niyo yung pag-iisip ng Apostol Pablo. Doon yun. Kaya kung iba yung pag-iisip, ipapahayag naman ang Panginoon niyo. Kung hindi pa na ipahayag, ang Diyos ay hindi magkakait. Sabi ng awit 84 verse 11. Ang Diyos mapabiyaya, hindi siya magkakait sa mga nagmamahal sa Kanya na anong bagay. Ipapahayag ng Panginoon niya. Kaya bakit nasabi ni Apostol Pablo na tayong mga saktal, ibig sabihin, sabi niya sa Colossus, mga saktal na sila ay mag-isip ng gayong pag-iisip. Kasi naihayag kay Pablo yung ganong uri ng kasaktalan. Pero pag saktal ba, may tendency mag-asala? May tendency. Hindi naman kagaya kay Jesus Christ na yung absolute wala at kasalanan. May tendency tayo mag-asala. Kagaya ni si Noah, di ba? Sinabi ng Panginoon sa isang daan. Pero, nagkasala ba si Noah? Nagkasala siya saan? Yung focus ko sa kanyang gawain, mga kapatid. Sa
talagang masigasig siya sa loob ng 120 years. Pero nung naging wala na sa gawain, anong nangyari? Nag-inom ngayon, naglasing. Nakita ngayon ng kanyang anak na hubad. Nung ginawa ng kanyang anak na hubad na si Ham, ipinag-chismis pa. Dapat takpan yung kasalanan ng kanyang ginawa na kanyang magulang. At ang tinawag ko yung dalawang kapatid na gano'n. Kaya ang ginawa ng dalawang kapatid, si Japheth at si Sim, tinakpan ng kanyang mama. Ano nangyari kay Ham? Sinumpa tuloy siya. Di ba? So, ibig sabihin kapatid, tayo po ay, yan po ang mithi ni Apostol Pablo. Upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Yan ang bigyan ng turo eh. Di ba? Kaya kapatid, ito ang mithi ni Apostol Pablo na gusto niya ang iglesia. Bakit gano'n na lamang ang sinasabi ni Apostol Pablo? Sa kanyang sulat kapatid, sa unang Korinto 7 verse 29, iniisip ni Apostol Pablo na sa kanyang kapanahonan darating na si Kristo. Kaya gayon na lamang ang kanyang pagtuturo na ang iglesia dapat amuhay ng malinis na harapan ng Diyos. Kaya yung chapter 6 ng Roma, doon niya ibinigay ang diin na dapat mamuhay na walang kasalanan. Binigyan din niya kasi nga iniisip niya Apostol Pablo na si Kristo ay darating sa kanyang panahonan. Tayo ba bilang bahay ng Diyos? Nag-iisip ba tayo na darating si Kristo sa kanyang panahonan? Dapat higit natin isipin. Kung mas malapit sa panahon ni Pablo, sabi niya sa Roma 13:11, kung tayo sa mabatay noon mas malapit sa ating panahon. Di ba? Tingnan mo yung kalamidad ngayon. Kaya dapat natin paghandaan ang pagsalubong sa Panginoon. Dahil yan po ang iglesia ng sulubong sa Panginoon. Ha? Sabi sa Colossus 1:21 verse 22, at kayo'y ng nakaraang panahon ay nahiwalay at makaway sa inyong pag-isip sa inyong mga gawang masama. Sa 22, gayon may pinagkasundo niya ngayon sa katawan, sa kanyang laman. Sa pamagitan ng kamatayan, anong purpose ang pagkasundo sa atin kay Kristo? Upang kayo'y iharap ng mga banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan. Yan ang purpose ng ginawang pagtubos ni Kristo sa atin. Sa ating pagiging makasalanan. Ang gusto ng Panginoon, may harap tayo kay Kristo. Yan ang gusto niya Apostol Pablo. Ganoon na naman ang kanyang pagsulat sa Iglesia. May harap na walang dungis, walang kapintasan sa harap ng ating Panginoon. Kung gusto natin makasalubong kapatid, yan ang nais ng Apostol Pablo. So ayan, ngayon ang tanong natin, ano ang tunay nating kalagayan bilang bayan ng Diyos sa huling araw? Anong sabi ng ating propeta? Ang iglesia na kabatay ay hindi sakta. Ibig sabihin kapatid, nasa proseso tayo na may paglaban sa kasalanan. Okay? Ang iglesia na kabatay ay hindi iglesia ng matagumpay. Ang lupa ay hindi langit. Ang iglesia ay pinubuo ng mga nagkakamali, mga hindi sakdal na mga laking babae. Nag-aaral pa lamang sa paaralan ni Kristo upang sanayin, disiplinahin at turuan para sa buhay na ito at sa harap na walang hanggang kamatayan sa buhay. Ibig sabihin, tayo ay nakipagtigma pa. Militant church, kaya nga idadaan ito ng Panginoon sa apoy ng pagsubok upang dalisain ang iglesia para ito'y may harap sa kanyang sakta. Kaya yung manatiling matatag. Ngayon pa nga sabi ni Brother kanina, meron ng pag-unity. At yung matampuhin, malalaglag yun. Diba? Kapag magtampuhin tayo, kapatid, malalaglag tayo. Hindi ang tao ang magliligtas, kundi si Jesus Christ. Kaya huwag tayong magtampo. Kung tayo ay lingkod ng Panginoon, magdiwanag tayo. Kung liwanag ang dala natin, bakit tayo magtampo? Ipakita natin yung liwanag para makita ng ating kapatid
Eh kung liwanag tayo, tatampo tayo, nasaan ang liwanag? Ikaw piling mo, ikaw ay liwanag. Iba kadilim na. Diba? Sabi ni Jesus Christ, ang mata pag madilim ang mata, ang buong katawan ay dilim. Kasi nakikita yung kapatid, uy, kasalanan niya. Ano ang gagawin mo sa kapatid mo nagkasala? Magliwanag ka sa kanya para makaalis siya sa kanyang kasalanan. Yan ang dapat natin gawin. Maging example tayo sa paglilingkod. Huwag nating punain yung kanyang kasalanan. Tulungan siya makaalis siya doon sa kanyang pagkakamali. Itadaki siya, i-worship siya, Bible studyhan siya. Yun yung gawain ng Apostol Pablo. Ha? Kaya nga, yan po kapatid, hindi po tayo, kaya nga dadaan tayo sa proseso ng Panginoon. Ang sandilo ay kalapit na. So, dito kapatid, sa Revelation 6, 4 hanggang 15-17, itinapakita ito yung sikang kami, Jesus Christ. Dito ba? Alam natin yung mga talatang ito. Pero dito, sa 17, sapagat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan. At sino ang makakatayo? Sino ang makasalubong sa Panginoon? Nagtanong ang Panginoon dito, sino ang makatayo? Kaya nga po, sa chapter 77, dito po ipinapakita ang karakter na sasalubong buhay sa Panginoon. Ang masatakan sa huling araw, sila po yung buhay na sasalubong sa Panginoon. Okay? Kaya ang sagot dito, nasa 7, 1-3. Pinipigilan pa ng 4 anghel ang 4 na sulok ng daigdig upang hindi mapahamak ang lupa, ang dagat at punong kahoy, hanggang matatakan ng Panginoon ang kanyang mga alipin. Ano ang simbolo kapatid sa Biblia propesya kapag sa aklat ng Revelation? Pag dagat, anong simbolo? Karamihan, bayan, bansa. Diba? Revelation 7. Pag lupa, bayan ng Diyos. Pag punong kahoy, Awit 52 verse 8. Ang punong kahoy, sinusimbolo yan sa mga leader ng iglesia. Yan po. Kapag ang punong kahoy ay hindi mabuting bunga, ano gagawin? Pinuputol, itinatapon sa apoy. Yan mga kapatid. Si David sa Awit 52 verse 8, siya yung punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Kaya kapatid, ha? Kaya sabi ito, huwag ninyong ipahamak lupa kahit ang dagat ay ang punong kahoy hanggang saan kaptakan ang kanilang noo sa kanilang Diyos. Bakit sa noo kaptakan? Ating titignan natin, ha? Kaya kapatid, tayo po ay hindi naalipin ang kasalanan. Pinalaya na tayo sa kasalanan, alipin na tayo ng Diyos. Di ba? Sa Roma 6 verse 22, dapat kayo laya na kayo sa kasalanan at alipin ng Diyos. At ang ating paglilingkod, mayroon na tayong bunga sa ikaw-banal. Itong proseso ng pagkakabanal, hindi sila nakaabot sa buhay ng mga. Bakit? Tumatalikod eh. Diba? Marami ang namumuhay ng pagkakabanal, pero nalalaglag. Hindi pa nga naabot yung gantimpala. Kaya nawa sa ating bawat isa, manatili tayo dapat. Amen? Amen. So kapatid, tayo ay hindi na alipin ng kasalanan. Kaya sabi na Apostol Pablo sa Roma 6, huwag na maghari ang kasalanan sa katawan na may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa ito. Huwag mo nang sundin yung nasa ng kasalanan. Kasi alipin ka na ng Diyos. Okay? Sabi ng Roma 5 verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa. Si Kristo ay namatay sa atin. Namatay na si Kristo sa atin. Ang layunin sa atin, maiharap tayo, walang dungis, walang kapintasan sa kanyang pagdating. Yun ang ating mithiin, mga kapatid. Kaya nga ipinapakita sa aklat ng Revelation 7.
ang makakatayong buhay sa Panginoon sa kanyang pagdating. Okay? Kaya pati, no? So dito, ano ang sinasabi ito? Ang matatakan ay mga tunay na alipin ng Diyos. Sila po ay 104,000 at the great multitude. Sila ay di mabilang ng sinuman, sabi ng Biblia. Napakarami. Tinatawag silang 144,000 at the great multitude. Di mabilang ng sinuman. Okay? Mula sila sa bawat bansa, lipi at bayan, at wika-ibig sa buong sanlibutan. Kailan ito mangyayari, kapatid? Kailan ba magsimulang pagtatak? Kaya kapatid, ating pag-aralan, no? Sabi ng ibang mga ngaral na ang the great multitude at 104,000 ay isa lang daw. Kayo sa inyong paniniwala. Pero nabasa ko naman sa sulat ng ating komentary. Same group lang sila. Pero magkaibang sitwasyon. Ang 100,000 special group, sabi doon. Pero isang grupo lang sila. Pareho silang buhay na sa salubong sa Panginoon. Itong 140,000 at the great multitude. Pero tatanong ako, pwede ba ang iglesia na walang leader? Hindi po pwede. Kasi ang leader isa yung kaloob ng Diyos. Sa pag-aaral na yung mga kapatid, ang 140,000, siya yung last leader ng iglesia at mag-produce sila ng the great multitude. Kasi hindi po pwede na walang leader ang iglesia. Kasi ang pagiging leader, isa yan sa kaloob ng Panginoon tagapamahala, sabi sa Korinto. Nandun yun. Ang leader, ang tungkol ng leader, ay dadalhin ang iglesia sa lupang pangako. Yan ang katulad ng Josue, na siya ang nagtupad para dalhin ang iglesia doon sa lupang ipinangako ng Panginoon sa Kanaan. Dapat ang karakter din ng iglesia ng mga dito sa iglesia ay katulad sa karakter ni Josue. Kung ang iglesia ng Israel ay dinala sa lupang pangako, tayo naman, ang lupang pangako ay langit ng bayan. Yan ang tungkol ng leader. Kung leader ka katisuran ka, papaano na lang? Sabi ng Apostol Pablo sa ikalawang Korinto sa 6:3, ako'y hindi naglagay ng anumang katisuran sa aking sarili upang walang makita sa anumang aking kapulangan. Ano mangyayari kapag mismo ka naglilingkod ay nakita ang katisuran? Mawawala yung paghanga ng ministry sa iyo. Sabi ng Apostol Pablo, upang hindi madumihan ang aking ministry sa paglilingkod, hindi ako naglagay ng anumang katahiran katisod sa aking kapatid. Dapat ganun tayo, kapatid. Kaya nga si Apostol Pablo, ganun na lang mithiin niya sa kanyang pagsulat sa iglesia. Kaya kapatid, no? So, itong 144,000 at the multitude, sila po yung buhay na sa salubong sa Panginoon. Ipinapakita po dito ang larawan ng mga maliligtas. Pero ang iniligtas, narito pa. Ikaw at bawat isa sa akin. Okay? Ipinapakita po ng aklat ng Revelation 7 buong chapter ang mga maliligtas na sa salubong sa Panginoon. Pero yung tao na nililitas sa Panginoon, ikaw at ako nandito pa. Kaya dapat itong karakter ang maabot ng iglesia na salubong sa Panginoon. Sabi nito, nakatayo sila sa harapan ng trono, sa harapan ng kordero, nakasuot ng maputing damit, at may mga sanga ng palma sa kanilang kamay. At nagsigawan ng may malakas na tinig na nagsabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero.
Ano ibig sabihin ng maputing damit? Ang sabi ni Ellen G. White sa Dakilang Pag-asa 388.5, ang mga sanga ng palma na kanilang kamay ay simbolo ng kanilang pagtatagumpay. Ang puting damit ay sigasig sa kisag ng walang dungis na katwiran ni Kristo na ngayon nasa kanila na. Ang ibig sabihin kapatid, yung nasa kanila yung kamay na palma, simbolo ko yun ng kanilang pagtatagumpay. Na ano ba kalagumpay natin? Di ba kasalanan? Ano ba kalaban natin? Si Satanas at ang kasalanan. At yung damit na kanilang suot, ayun po yung katwiran ni Kristo na hindi nadumisan ng anumang bahid ng kasalanan. Kaya sila ay nakatayo sa harapan ng trono, sa harapan ng kordero. Ayan kapatid, no? Ayan. Saan sila dadaan? Dadaan po sila sa The Great Tribulation. 7 huling salot. Kaya nga, bago ibuhos ang 7 huling salot, mauna ang pagpapasya ni Kristo sa sanctuary sa langit sa lahat ng kaso. Yun po yung mauna. Kasi ang pagdating ni Kristo, ganting pala. Sabi ng Revelation 22 verse 11, ang masama ay pagiging masama, ang matoy patuloy sa pagiging matoy. Ako'y malapit ng dumating at dala ko ang pinipala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang magawa. Bago dadaanan ng mga maniligtas itong The Great Tribulation, mauna muna ang pagpapasya ni Kristo sa sanctuary sa lahat ng tao. Okay? Kaya nga po, sabi dito ang may nagtanong karuan, sumugot ang isa sa matanda, nagsabi sa akin, ang mga ito na may suot ang puting damit, sino sila at saan sila nanggaling? Sa 14, sinabi sa kanya, Ginoo, ikaw na alam. At sinabi sa akin, ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian. The Great Tribulation, sa sulat ni G. White, mayroong little type of trouble. At the great type of trouble at Jacob's trouble. Dahil ang karanasan ng bayan ng Diyos sa lubong sa Kanya na buhay, matapos ang general consecration, yung 100,000 at the great multitude, sila po ay close of provision muna eh. Sabi nito, natatakan, okay? Yan. Sila po yung buhay na sa lubong sa Panginoon na daranas sila ng the Great Tribulation. Okay po? Kaya nga po sa little time of trouble, ito po yung pagliliglig ng Diyos sa kanyang iglesia. Pagbibithay. Kapag nakatayo kang buhay sa little time of trouble, hanggang general consecration, papasok ka sa malaking kapighatian. Hindi ka na mamamatay. Tatlong pagdadaan. Buhay kang sa salubong sa Panginoon. Pero dadaan ka sa 7 huling salot. Pero hindi na pahintulutan ng Panginoon ang isang bayang nasilihan na mamatay pa. Dahil hindi na kailangan ng binhi para sa ligtasan. Sabi ng The Great Controversy. Kaya nga po, kapatid, sabi ito, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapighatian. Ano? Bakit nakatayo sila? Naghugas ng kanilang damit at pinaputi ito ng dugo ng kordero. Naghugas ng kanilang damit. Di ba ang ating iglesia ay militant church? Hindi ito ang sasalubong sa Panginoon. Dadaan ito sa the great little time of trouble. Lilinisin ng Diyos ang kanyang iglesia at ang manatiling tapat. Sila po yung sasalubong na buhay. Anong dahilan? Kasi po, naghugas ng kanilang damit at yung kanilang damit na sinuot, pinaputi ng dugo ng kordero. Okay. Sila'y nasa harapan ng trono ng Diyos at naglingkod sa kanyang araw at gabi sa templo na sinakaupo sa trono.
ay nakanlungan sila. At di ba no? So, naghugas sila ng kanilang damit kasi nadumihan. At pinaputi ito ng dugo ng kordero. Okay, tanong natin kapatid. Bakit kaya nilang maghugas ng kanilang damit? Sagot, kaya nilang maghugas ng kanilang damit kasi nakita nila ang dumi nito. Tama? Ngayon, kaya ba natin kilalanin ang kasalanan? Hindi. Alam mo ba yung nagkasala ang ating mga magulang? Si Adam si Eva. Naalis yung damit ng kamatian. Ano ang mag-alis ng damit? Kasalanan. Tama? Yan po yung mag-aalis ng damit ng katwiran ni binis ni Diyos sa akin. Kasalanan po ang mag-aalis yan. Pero nasa proseso tayo hanggang na magitan natin Panginoon Diyos sa Diyos langit. Mayroon pa tayong tagapamagitan. Nung nagkasalan natin ng magulang, mga kapatid, gumawa sila ng paraan para takpan ng kanilang damit. Tama? Kasi nga, nakita nila sila yung buwan. At tinanong sila ng Panginoon, nasaan ka, Adan? Anong sagot ni Adan? Narito kami nagtago sapagkat kami ay buwan. Itong dalawang tanong, mga kapatid, sabi ng Panginoon, sino ang nagsabing sa iyo kay buwan? Ang pangalawang tanong, kinain mo ba ang punong kahoy, ang bunga ng punong kahoy na inutos mo kung kainin? Ang sagot ni Adam, yung babae ibinigay mo. Ang sabi naman ng Panginoon kay iba, anong ginawa mo? Ang tinuro ay yung ahas na tinan mo. Hindi sila kumikilala ng kasalanan. Nagturuan. Yan ang likas natin, ma'am. Kapag nagkasala tayo, hindi tayo umamin sa ating mga kasalanan. Ano ang purpose ng pagtatanong ng Panginoon? Ha? Ano ang purpose? Bakit ito ng Panginoon? Sino nagsabi sa ikaw? Natuklasan nila nung sila magkasala sila ay buwan. Alam nila yun. Ang pangalawang tanong ng Panginoon, kinain mo ba ang punong kahoy ng bunga ng pagkain na nus mo kainin? Dapat ang sagot, opo. Yan po ang dahilan. Bakit kami naging upat? Dahil sa paglabag namin sa iyong pinagbabawal, ito ang aming naranasan, naging upat kami. Pero ang tao ngayon nagsasabi, ako'y makasalanan. Anong dahilan ang pagiging makasalanan? Saan ka lumabag? Marami nagsabi, ako'y makasalanan. Pero hindi na lang, anong dahilan bakit makasalanan? Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yun po ang dahilan. Kaya nga po, sino lamang makapagsusumbat sa ating nagawang kasalanan para makilala natin ito? Walang iba ng Espiritu. Dahil ang likas ng tao ay mahina, hindi umaamin ang kasalanan. Dumating si Kristo. At ang lahat na tumanggap sa ating Panginoon Kristo, binigyan ng banal na Espiritu. Kapag nagkakasala tayo, sino sumusumbat sa ating kasalanan? Espiritu. Banal na Espiritu. Kaya kung walang banal na Espiritu sa atin, patuloy tayo gumagawa ng kasalanan, hindi na tayo baka wala sa atin ang banal na Espiritu. Dahil hindi pwede magsama ang banal na Espiritu sa tao at kasalanan. Sabi ng unang Korinto, 2 Korinto 3:17, kung saan naroon ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, mayroong kalayaan. Saan ba ito ang banal na Espiritu? Sa ating puso. Kapatid, no? Kapag nakagawa tayo kasalanan, sinusumbatan tayo ng banal na Espiritu. At ipinapakilala sa atin yung ating nagawang kasalanan. Kaya nga po, itong iglesia ito, sila po ay mananagumpay. Ang kanilang damit ay isinuot ng katwiran ng Kristo, hindi na dumisa. Pinaputi ng dugo ng kordero. Dumaan sila sa pitong huling salot sa Revelation 7:6 verse 17.
Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauhaman, hindi na sila tatamaan ng araw o anumang nakapasok nila. Dadaan sila sa 7 huling salot. Okay. Minsan nagtuturo sa atin yung mga ngaranan, dumating na raw ang 7 huling salot. Minsan mga 70 Adventist pa. At mayroon akong narinig na araw na ang General Constitution daw, May 1, darating na si Kristo, May 16, 2026. Grabe na. Kaya hindi ba tayo malamig? Nakakatakot ng mga pagdoktoro, kapatid. No? Kaya kapatid, ang iglesia at tulubog sa Panginoon, dadaan sila sa 7 huling salot. Ano? Sa 17, sapagkat ang kordero na sa gitna ng trono, ang siya naging pastol nila. At sila'y papatnubayan tungo sa bukal ng tubig na buhay. At papahirapan ng Diyos, papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mata. Kailan yung muling pag-iyak ng mga banal? Sa Revelation 21 verse 4, hindi na magkaroon ng kabigatian, pagdalamhati, o kasakit, o kamatayan. Kailan yun? Pagkatapos, ang pinakahuling pag-iyak, yung pagsunog sa mga masasama. Pagkatapos sa 1,000 taon, bababa ang Jerusalem, bubuhay ng mga masasama, at harap ang masama sa hukuman ni Kristo, ipapakita ng Diyos ang dahilan bakit hindi sila naligtas. At nakatala lahat sa aklat ang dahilan bakit hindi sila naisama sa langit. At susunugin sila sa dagat-dagatang apoy ayon sa kanilang mga kasalanan. At ikaw na mga matuwid na ligtas, makikita mo ang iyong kamag-anak na masusunog bakit hindi sila naligtas. Yan yung pinakahuling pag-iyak. Pero kapatid, hindi na magtatanong ang lahat na maligtas sa Panginoon. Panginoon, ano ang kasalanan ng aking kapatid? Bakit siya naparusahan sa dagat-dagatang apoy? Bakit hindi na magtatanong ang maligtas? Dahil ang lahat ng maligtas sa langit, mag-participate sila sa tinatawag na millennial judgment. Bubuksan nila ang lahat ng record sa langit at i-review nila ang ginawang pagpapasya ni Jesus Christ ngayon sa investigative judgment. Dahil ang gawain ni Jesus ngayon sa sanctuary sa langit ay ang paghiwalay sa trigo at damo. Kaya kapag ikay naligtas, pupunta ka sa langit, bubuksan mo yung record doon, makikita mo ang iyong kamag-anak na hindi siya naligtas. Anong dahilan? Naroon nakasulat ang mga kasalanan sa aklat ng kamatayan. Ayun kapatid. At ang lahat na maligtas, ikaw na maligtas, kasama ka ni Kristo na maghatol kung ilan ang pinalti ng kasalanan, gaano katagal parusahan ang masama. Ikaw at Kristo kasama maghatol pati si Satanas. Kung paano sila parusahan sa dagat-dagatang apoy, ilan, gaano katagal. Ay kapatid. Kaya kapag sunugin na ang masama, ikaw ang maligtas, hindi ka na magtatanong, Panginoon, anong kasalanan ng aking kapatid? Hindi na. Dahil alam mo na, sa langit, kasama ka na naghatol ni Kristo. Kaya yun yung pinakahuling Alam mo na yung kasalanan, nakikita mo na pala. sa iyong kababayan, sa iyong kapatid, sa iyong kamag-anak. Kaya nga po pinapakita ito. Kaya bago mangyari ang kapatid, Magtanong. ating sikapin sa ating paglilingkod. Yung ating mga kamag-anak, ating mga kapatid, na padala sila sa paglilingkod sa Panginoon. Ha? Madala sila. Alaala. Namatay. Yun ang ating sikapin. Kasi ang huling pag-iyak, huli na kapatid, hindi na mabalik. Kaya kapatid, ito po yung ating pag-aaral. Dito tayo.
Dito tayo makikita sa patatak. Bakit sila nakatayo? Nakatayo sila dahil sila ay nasilyuhan. Okay? Mayroong apat na limang tanong dito. Ano ang tatak ng Diyos sa buhay? Pangalawa, sino ang taga-tatak? Ito yung ating pag-aralan. Sulat ni G.Y. Ang pangatlo, anong uri ng karakter ng isang tao ang tatatakan? Ano? Pero kung matapos ako alas 12, itigil ko to, ha? Sige. Mahaba yata oras mo ngayon, kapatid, ano? Okay. So, pangapat, kailan magpasimula ang patatak sa mga alipin ng Diyos ng buhay? Sa sulat ni G.Y. ha? Panglima, ano ang maging kalagayan ng sanlibutan kapag natapos na ang pagsisilyo sa tatak sa mga alipin ng Diyos? Ayan. So, sabi dito sa Revelation verse 2, at nakita ang ibang anghel na umakyat mula sa langit. Mula sa sikatan ng araw, taglay ang tatak ng Diyos sa buhay. Siya sinigaw ng tinig ng malakas sa apat na anghel na pinagkulubang ipahamak ang lupa at dagat. Itong malakas na anghel, ibang anghel, umakyat sila mula sa sikatan ng araw. Taglay niya ang tatak ng Diyos sa buhay. Sino itong anghel na ito? At siya'y sinigaw ng tinig na mula sa apat na anghel. Mayroon siyang kapangyarihang magkuman doon sa apat na anghel. Pag sinabi natin mula sa sikatan ng araw, walang iba sila yan. Si Jesus Christ. Tinawag siya ng anghel. Jesus Christ. Napakinggan mo sa pagpaliwanag ni Johnson Amica. Siya po yung anghel ng ating Panginoong Kristo. Apat Ha? o sikatan ng araw. Kasi po may kapangyarihan siyang magkuman sa mga anghel. Siya po yung Archangel Miguel. Nababasa natin yun sa Hosea 6 hanggang 13-14. Siya yung sinamba ni Hosea, yung may tabak. Siya rin yung anghel doon sumakay sa asno. Nakipagsuno kay Jacob. Tumanggap ng sowa ito si tao nito, Balaam. Ayan, si Jesus Christ po yun. Siya yung anghel na mula sa sikatan ng araw. Apocalypse 16 verse 12, Isaiah 41 verse 29, Isaiah 45 verse 6, Isaiah 59 verse 19. Walang iba ang ating Panginoon Kristo. Bakit taklay niya ang tatak? Sabi ng Isaiah 56 verse 2, mapalad ang tao ang magawa nito at ang anak ng tao na mahawak dito. Sino may hawak ng sabat? Si Jesus Christ. Siya yung Panginoon ng sabat. Diba? At ang sabat ay tatak ng Diyos. Pero maraming hindi unawa. Ito ating unawaan, kapatid. Ilan yung magtatatak? Si Jesus Christ. Sabi, aming tatatakan. Pag sinabing amin, may kasama si Jesus Christ. Tama? Ang Holy Spirit, awing Korinto, Juan 6 verse 27-28, ang Ama magtatatak sa mga sumpalatayan. Diba? So, ayan. Sabi ito sa Ezekiel, bukod dito, binigay ko rin naman sa kanila ang aming sabat upang kanilang tanda sa akin sa kanila, upang kanilang makilala na kung Panginoon nagpapaging banal sa kanila. Ang sabat ay paraan ng pagkilala sa Diyos na tunay. Tama? Kasi marami nagsasabi ngayon na kilala ko ang Panginoon, pero ano ang address para makilala mo ang Diyos? Sabi dito, upang kanilang makilala na akong Panginoon ang nakapaging banal sa kanila. Sino ang banal sa tao? Sarili niya gawa o ang Diyos? Ang Diyos. Hindi pa natin kaya mabanal sa sarili natin. Ang Diyos lang magbanal sa atin. Ha? Ayan, sabi dito, inyong ingatang banal ang isabat upang ang mga iyo'y maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang yung makilala na akong Panginoon ng Diyos. Paano na itatak sa isang tao ang tatak ng Diyos? Mayroong pag-iingat. Inyong ingatang banal
ang aking sabat. Anong purpose? Upang ang mga maging tanda. Hindi po yan maging tanda kung walang pag-iingat. Diba? Kasi ang tatak mawawala eh. Kailangan pag-iingat ng sabat. Oh. Ang bayang nag-iingat ng sabat ang siyang pabor ng patatakan sa huling araw. Bakit ano ba ang tatak sa huling araw? Tatak po ito ng proteksyon ng Diyos. Upang ang bayan ay makatayo sa panahon ng kabagabagan. Yan, no? Kaya mayroong pag-iingat. So, ayan. Paano yung matatak? Ang tatak ng Diyos, kailangan ingatan ang sabat. Upang ang mga ito ay maging tanda. Pero kung walang pag-ingat, hindi ito yan magiging tatak. Kailangan ingatan. At kailangan matatakan ng tunay na alipin ng Diyos upang makaproteksyonan sila sa panahon ng pagkawasak sa huling araw. Yan po ang ibig sabihin. Sabi ni G. White, Last Day Events 172, isang tanda inilagay sa bawat sa bayan ng Diyos, tulad ng paglalagay sa tanda sa pintuan ng bawat Hebreo, upang mailigtas ang bayan mula sa kapangalatang pagkawasak. Wika ng Diyos, ibinigay ko sa kanila ang aking sabat upang maging tanda sa kanila at sa akin, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na babadala sa kanila. Last Day Events. Ang tatak ng Diyos na buhay ay hindi tatak o tanda na nakita kasi sa noo. Okay? Isip. Sa noo may kinalaman yan, kapatid, no? Sabi dito sa Last Day Events 171, agad-agad matapos ang matatakan ang bayan ng Diyos sa noo kanilang mo. Hindi ito tatak o tanda na nakita, kundi kapanatagan sa katotohanan, sa intellectual na spiritual, upang hindi sila makilos pa. Ibig sabihin, matatag. Kung paano ang bayan ng Diyos ay matatagan at naihanda sa pagliliglig, ito'y darating. Sa katunayan, ito'y nagpasimulan na, sabi ng Diyos. Sa panahon na simulan, nagpasimulan. Lalo sa ating buhay. Nakasikil na ba ang katotohanan sa ating isipan? Ikunting tampo lang, alis na. Diba? Pangangamba. Kunting masakta na, alis na. Hindi ba nakasitir ang katotohanan sa ating buhay? Madali pa tayong matangay. Kaya dapat alam natin yung ating mga aral, yung ating doktrina. Kapatid, yung katotohanan ng ating pinandigan sa ating buhay, nakasitir, upang hindi tayo matangay sa mga maling paniniwala. Maling doktrina. Ano ang katangian ng walang pagkausa? Nakita natin sa Revelation 1 hanggang verse 5. Okay? At tumingin ako, narito ang Kordero na katayo sa bundok ng Sion, at kasama niya ang 144,000. May pangalan niya. At pangalan ng Ama na nakasulat sa kanilang mga. May pangalan ng Ama, may pangalan ni Jesus Christ. Saan nakasulat? Sa kanilang mga. Ngayon, magtanong tayo. Ano ang inihayag kapag nagbanggit ng pangalan? Saan ginagamit ng pangalan, pati? Ang pangalan inihayag ito sa, ang pangalan ay inihayag dito ang katangian ng isang tao. Totoo yan, di ba? Yan. May meaning kasi ang pangalan. Ang paghahayag ng katangian ng isang pangalan ay mayroong tatlong bagay. Una, ginagamit ang pangalan bilang pagkakinanlan. Hindi mo makilala kung hindi mo kilala ang isang tao. Yan. Pangalawa, ginagamit din ang pangalan pagpapakita o pagpakilala ng authority. Kapag ano ba ang, di ba ang pangalan ay ginagamit sa authority, otoridad? Pangatlo, ang pangalan ay nagpapakilala o nagpapahayag ng karakter. Yung tao na yan, kilala ko yan. Dati yan ay ganito siya. Di ba?
Ganito yung tao na yan eh. Dati, pasagulero, ngayon, mabait na pala. Yun ang karakter niya. Ang ibig sabihin kapatid, yung pagkakilala ng 100% ay kilala nila ang Ama at ang Kordero. Nakasulat sa kanilang mo. At sila ay mayroon ding otoridad dahil sa pangalan ng Ama at ng Anak. At yung karakter ng Diyos Ama at karakter ng Kordero ay nasa kanilang loob. Kaya nga sila ay walang lunis, walang kapintasan. Ikaw, ano meaning ng Ano ang paraan para makilala natin ang Ama? Ang Diyos. Ano meaning ng Sabat. Ito ang paraan para makilala. At ang Sabat ay tanda ng authority ng Diyos bilang Diyos naman meaning? nilikha. At yung karakter ng Diyos ay nasa 144,000. Karakter. Ano ang karakter ng Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay malinis. Okay? Yan po yung karakter natin, pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, siyang katuparan ng kautusan. Ang sabi ng Roma 5:5, ibinuhos na ng Diyos ang kanyang karakter sa ating mga puso. Yung pag-ibig na sa ating ng mga puso, sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Ang ibig sabihin, yung karakter ng Diyos na pag-ibig na sa katuparan ng kautusan, nasa iyo na ipamuhay mo lang yun. Sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hindi lang ito na develop sa ating buhay. Na-transfer na sabi ng libro ni Apostol Pablo. Ayan, no? Kaya sabi dito, ang ito ay hindi nangahawa sa babae sapat sila'y malinis. Ang ito ay nagsisunod sa Kordero saan man sila nagkaroon at ibinili sa gitna ng mga tao na maging pangunangkungan ng Diyos sa Kordero at sa kanila ibig ay walang natagpuan kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Katulad sila sa karakter ng Diyos. Di ba ang pag-ibig at katuparan ng kautusan? Sabi niya Apostol Pedro, magningas kayo sa pag-ibigan, sabi ni Pedro sa unang Pedro 4:8. Magningas kayo sa pag-ibigan sapagkat ang ibig isa nagtatakip ng maraming Sana. pagsasalangsang. Pag-ibig lang. Pag-ibig. Basahin mga kapatid sa Kawikaan 17:9. Sabi doon, doon kinopya ni Apostol Pablo ni Pedro. Sabi naman ni Apostol Pedro sa Kawikaan 10:12, kapag may galit ka raw, nagalit kayo sa kapwa, sabi doon sa Kawikaan, hanapin mo ang pag-ibig. Kasi kapag hinanap mo ang pag-ibig, halimbawa, may gagalit ka doon sa kapwa, hanapin mo ang pag-ibig dahil ang pag-ibig nagtatakip ng mga pagsalangsang. Pag-ibig mga kapatid, no? Yan mga kapatid, no? Ito ang sabi ni, ang karakter ng 144,000 ay katulad sa karakter ni Enoch at ni Jesus Christ. Sa Patriarka at Propeta, page 199, sabi nito, ito ang kailangan maabot na karakter, sabi ni Jiwa. Sa kaligtaan ng sanlibutan, sa pamagitan ng kasalanan ay gugunawi. Si Enoch ay namuhay ng isang buhay na gano'n lamang kalapit sa Diyos na siya'y hindi pinahintulutang mapasayalan ng kamatayan. Ang banal na karakter ng propetang ito, okay? Ang banal na karakter ng propetang ito ang kumakatawan sa antas ng kabanalan na kinakailangan maabot noong mga binili mula sa lupa. Apokalipsis 14:3. Siyempre 104,000. Ano ang antas sa kabanalan kailangan maabot? Katulad sa kabanalan ni Enoch, si Enoch namuhay ng 300 years na walang kasalang kasama ng Diyos. Namuhay sa loob ng 300 taon na kasama ng Diyos. Sabi ni G. White, ang banal na karakter ng propetang ito ang kumakatawan
sa antas ng kabanalan na kinakailangang maabot noong mga binili mula sa lupa. Apocalypse 14 verse 3. Sa panahon ng ikalawang pagdating ni Kristo, sa panahon iyon, tulad ng panahon bago po ang baha, ang kasalanan ay iniiral. Sa pagsunod ng udyok ng kanyang pusong makasalanan at turo ng madarayang filosofiya. Yan yung turo ng filosofiya na dapat ingatan natin. No? Ang tao ay maghimagsik sa pamahalaan ng langit. Subalit katulad ni Enoch, ang bayan ng Diyos ay magsisikap na magkaroon ng dalisay na puso at pagsang-ayon sa kanyang kalooban hanggang sa masinag sa kanila ang pagiging katulad ni Kristo, tulad ni Enoch. Yan ang kailangan kung gusto natin makasalubong sa buhay, katulad sa karakter ni Enoch at karakter ni Kristo. Yan ang sinabi ng jiwa. Subalit tulad ni Enoch, ang bayan ng Diyos ay magsisikap na magkaroon ng dalisay na puso at sa pagsang-ayon sa kanyang kalooban hanggang masinag sa kanila ang pagiging tulad ni Kristo. Tulad ni Enoch, sa kanilang kanilang babalaan ng sanlibutan tungkol sa ikalawang pagdating at tungkol sa hatol sa mga pagsasalangsa. Yan ang gawain dapat magampanan. No? At sa magitan ng kanilang banal na pakipag-usap at halimbawa ay kanilang susumbatan ang kasalanan ng hindi kumikilala sa Diyos. Kung paano si Enoch ay inilipat sa langit bago gunawin ang mundo sa magitan ng tubig, gayon din naman ang mga buhay na magaling. Kung gusto natin buhay, ay inilipat mula sa lupa bago gunawin sa magitan ng hapon. Anong antas? Katulad sa karakter ni Enoch at ni Jesus Christ. Kung gusto natin makasalubong na buhay, yan po ang karakter na gusto maabot na hinihingi ng propeta. Antas ng karakter, kabanalan na hinihingi. Mahirap bang maging sakdal? Sinabi na niya yung jiwa, Last Events 173. Tandaan niyo ito, sabi ko. Ang karakter na may tatak ng Diyos. Sabi ito, ang pag-ibig ay inihayag sa pagsunod. Ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Silang umibig sa Diyos ay may tatak ng Diyos sa kanilang noo. At nagsisagawa ng gawa ng Diyos. Paano raw? Sino rin na meselyo? Mahal nila ang Diyos at mahal nila ang gawain ng Diyos. Yun daw po yung mindselyo. Sabi ng dito ginamit niya Apostol ni Jiwa itong 1:14. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapat ang takot ay may kaparusahan at ang natakot ay hindi pa naging sakdal sa pag-ibig. Paano naging sakdal? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Yan ang prinsipyo ng kasagdalan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, maging sakdal kayo gaya ng mga sa langit. Paano? Ang konteksto nandun mo sa langit. Kung sampalin ka, iharap ng kaliwa. Paano ito pa? Nung bumaba ang banal Espiritu yung ulan, sapagkat siya magpasilang sa masama at mabuti, magpaulan sa masama at buti. Paano? Kailan dumatay ang ulan? Noong Pentecost. Nagawa ba na iligin ng kaaway? Mga hindi? Nagawa naman. Mabatid, no? Kasi ang pag-ibig, siya katuparan ng katusan. No? Mahal ang Diyos ng higit puso. Ito ang sabi ni Jiwa sa kalagayan ng langit mo. Malapit na wala. 5 minutes pa. Okay. Tapos na. Sabi, ano ba ang kalagayan ng langit mo? Tandaan natin, ang langit ay lugar ng pag-ibig, di ba? Ang lahat ng pupunta doon, mahal nila ang Diyos. Sabi ni Jiwa sa Dakilang Pag-asa, page 29, bago pumasok ang kasamaan sa langit, bago nagkasala si Lucifer,
Ang sansinukob ay payapa at masaya. Ang lahat ay ganap na kasundo ng kalooban ng mananala. Ang pag-ibig sa Diyos ang siyang pinakamataas. Ang pag-ibig sa isa't isa ay pantay-pantay na. Yan po yung prinsipyo ng langit. Kaya nga tinutulog si Jesus Christ, ibigin mo ang Panginoon ng puso mo, puso mo kung lakas ng maluwa. Ito ang dakila, unang utos, ang pangalawa, ibigin mo yung kapatid kay Israel. Ang pinakamataas ay pag-ibig sa Diyos. Yan po yung prinsipyo. Unang utos po yan. Yung apat na utos, yung pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa kapwa ay gaya sa sarili. Kaya nga sabi dito, ang pag-ibig sa Diyos siyang pinakamataas. Dakila, unang utos. At ang pag-ibig sa isa't isa, pantay-pantay. Kaya nga sabi ni Juan, sabi ni Juan 1:4-12, kung nag-ibigan tayo, ang pag-ibig ay naging sakdal sa atin. Kaya mga naglilingkod sila sa Diyos at dapat mahalin natin yung ating kapwa. Yan po yung kasakdalan. Pag-ibig. Sabi ito, dahil ang kautusan ng pag-ibig ang siyang pundasyon na pamahalaan ng Diyos, ang kalagayahan ng lahat nila ay nakasalalay sa lubos nilang pakiayon sa dakilang prinsipyo ng katuwiran nito. Ano ba prinsipyo ng katuwiran ng kautusan? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kaya nga yung Good Samaritan, talinagan sa Good Samaritan, sabi ng isang Pariseo, anong gagawin mo upang mabago naman? Sabi sa Sabi, ano basa mo? Ano kasulat sa kautusan? Sabi ng Pariseo, ibigin mo Panginoon puso ko kung makakatulog. At ibigin mo kay Israel. Diba? Pareho sila ng turo ni Jesus Christ. Yung Pariseo at Pareho sila. Kasi yun po yung prinsipyo ng kautusan. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. At sabi ng isang Pariseo, alin ang aking kapwa? Sabi sa Seth, gawin mo ito upang ikay mabuhay. At ang sabi ng Pariseo, sino ang kapwa? Nagbigay siya sa Christ ng kalimaga, paano ibigay kapwa? Isa, Good Samaritan. Sino yung kapwa? Kaya ngayong talinghaga ni sa Seth sa isang sinabi ko kanina sa ating lesson yung tinatawag na alam mo kang anak. Pero yung panganay, walang pagmamahal doon sa kapatid. Nagbalik loob yung isang makasalanan sa Panginoon. Istinayakapin niya ang kanyang kapatid. Nagalit na siya. Diba? So kapatid, pag-ibig ang kapayapaan. Sabi ng Colossus 3:14, magbihis kayo ng pag-ibig siyang tali ng kasakdalan. Yan kapatid. Pagpapalain tayo sa mga. Mahal natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, ng buong luha. Mahal natin ang kapwa. Yan po ang prinsipyo ng kautusan. Sinusunod ang utos kabagitan ng pananampalataya. Nawag palain tayo ng mensahe ito. May handa tayo sa pagsalubong sa ating mga Panginoon. Ito po ang dami sa pangalan ng Jesus.